gonna start a new series and I wanna call it Shop Wise. Kasi marami po sa atin, especially dito sa COG Baguio, bili ng bili sa Shopee. Tama ba? No, Tito Tere, ikaw ba yun? Ikaw yun, no? Bili ng bili sa Shopee. And how many of you can testify na pagkabili mo, bigla ka magsisisi? Tama ba? Marami na po tayong experiences na gano'n. Maling size, hindi maling kulay, di mo pala kailangan. Meron akong kakilala, isang kwarto, puro mga pinagsisihan niya lang. Nabili niya sa Shopee. I believe because we're in an easy access generation, one click, makukuha mo na lahat. One click, makakakuha ka ng pagkain. One click, may makakausap ka. One click, may mabibili ka na. And so what I thought about this is that it already affects our decision making. Naapektuhan yung decisions natin na tuloy ang nangyayari, nagdedepende na tayo, nagme-make tayo ng decisions, we're choosing based on experience. Based on excitement, based on emotions, based sa sinasabi ng mga tao sa social media. And I believe this is something deeper, hindi lang po ito sa bili-bili lang, hindi lang po ito sa pag-shopping lang, but decisions in life. Decisions in general. I believe it's affecting us. And kaya Shopwise, okay, yung gusto kong pag-usapan because we need wisdom. Kailangan po natin ng wisdom from the Lord. Kailangan po natin ng guidance from the Lord whenever we're making decisions sa buhay natin. How many of you can testify na nagkaroon ka na ng maling decision sa buhay? Meron ba? Yung katabi mo ba yun? Sige nga, tingnan mo nga yan. Maraming maling decision yan. Diba, brother? Ako, meron akong kilala, no? Nag-enroll siya ng IT nung una, tapos mali daw pala, nag-shift siya ng engineering, tapos mali daw pala, tapos nag-shift siya ng nursing, mali daw pala. Tapos sabi niya, di ata ako dito sa school na to. Lumipat pa ng school, kung saan sa napunta. Kapatid, marami po tayong decisions in life na mali. Tama po ba? Pati sa partner siguro natin. Masyado ka kasing marupok. And that's why we're gonna study the Word of God and we're gonna help get wisdom from the Lord, especially sa decisions po natin. We're gonna get our text in Proverbs 4, verses 5 to 7. Sabi po niya dito, get wisdom. This is King Solomon writing us a letter. You know, lahat po ng experiences niya, the wisest king who ever lived during his time, successful king. Ito po yung encouragement niya po sa atin. Sabi niya, get wisdom. Get understanding. Do not forget, nor turn away from the words of my mouth. Do not forsake her, and she will preserve you. Love her, and she will keep you. Wisdom is the principal thing. Therefore, again, get wisdom. And in all you're getting, get understanding. Before we continue, can we just again close our eyes for a moment? And let's take a couple of seconds to just welcome the Holy Spirit in this place today. Holy Spirit, we welcome you. We need you. And God, we just want to thank you for this moment. Indeed, ito pa lang, Panginoon, that we're here, we're breathing, we're living, despite of the rain, nandito po kami and we're safe, and we're alive, and we're healthy. I believe that's enough evidence that we could thank you. But above everything, God, we pray right now, speak to us. Open our hearts, open our minds, open our ears, na ma-receive po namin ang iyong salita without any hindrance. I pray, O Lord, that you're going to speak to us a word that would give us encouragement and that would change our hearts, renew our minds, and transform our lives. That we would become more and more like you. Holy Spirit, I need you as well as I share your word. Anoint us today, and may your Spirit touch hearts. We're believing for this, and we're excited for what's to come today. We love you. This is all we pray in Jesus' name. Amen and amen. Sige po, palakpakan natin si Lord. Bago tayo magsimula, okay lang ba kurutin mo yung katabi mo saglit at pakisabi, gumising ka naman. Alam ko ganyan yung weather, nakakatamad, pero please bear with me. So I'm gonna try my best, no, para hindi kayo masyado antokin, no. Inantok na ba kayo? Kasi yung lamig ng aircon, eh. Bale, mag-request tayo next time, imbis na agkap, libreng sabaw naman para di siya antukin. Alam niyo, recently marami po akong nakausap na mga ka-church po natin. And actually, dito sa simbahan po natin, marami pong mga taga-Isabela. Meron po mga taga-Isabela po dito. Meron ba?
Meron. Si Tita, Tag-Isabela po pala sila. Ayan, meron pa po doon si Tita Be. Sa Isabela po, meron po silang tagline doon eh. Okay, and nakita ko po to. Ito po yung tagline po nila. Sabi po dyan, Isabela, thy will be done. Thy will be done. Galing, no? Kasi ako marami pong narinig na mga tagline na, especially dito sa Pilipinas, may tagline tayo na, it's more fun in the Philippines. Weh. Traffic nga dito, nakaka-stress eh. Tama ba? Dito nga sa Baguio pa lang, ulan ng ulan. Walang taxi. Tapos pipila ka siguro sa jeep. No? Nakaka-stress. So, yung isip ko, is it really more fun in the Philippines? Pero magkakaroon ka na rin lang ng tagline. Eh di syempre involved mo na si Lord, right? Meron po kang pinag-usapan ni Pastor Bong recently yung dollar, yung pera ng mga Amerikano. May nakasulat po doon, in God we trust. Amazing. Kasi siguro, kaya binibless sila ng Lord kasi nga, ini-involve nila ang Panginoon and in God, they trust. So sabi ko, nung nabasa ko po ito, Isabela, thy will be done. Amazing. Kasi alam nyo kung bakit ko po ito gustong pag-usapan. Because I believe, most of us here, instead of God's will coming to pass, instead of God's will being followed, ang nangyayari, yung will natin ang nasusunod. Yung kagustuhan natin ang nasusunod. Ewan ko po kung may kaibigan kayong gano'n, yung nagpapa-advise sa inyo, di ba? Sabihin niya, sis, may nakita ko, may namita ko. Gwapo. Ano sa tingin mo? Tall, tas dark, tas handsome, lalapit ka sa, ano sa tingin mo? Tapos syempre sabihin ng friend mo, Kristiyano ba yan? Ayun na, hindi. Tapos sabihin mo syempre, wag muna, relax ka lang, chill ka lang, huwag ka mo madali. And then, after how many months, magugulat ka na lang sila na. Diba? So parang alam niyo minsan nakakainis yung gano'n yung nagpapa-advise tapos yung sarili niya lang di masusunod. Yung katabi mo yun. Pagalitan mo nga yan. Tapos sasabihin niya, wag mo nang balikan, toxic na nga. Bumalik pa. Ang nangyayari kapatid, listen to this, yung will natin ang nasusunod, yung gusto natin ang nasusunod, at nawawala na po yung will ng ating Panginoon. Thy will be done on earth as it is in heaven. And ito yung realization ko, kanino pa ba tayo dedepende? Kanino pa ba tayo aasa? Kundi sa Panginoon, who is, listen to this, all-knowing. Ano ba ibig sabihin ng all-knowing? God knows the past, everything in the past. God knows the present, nangyayari ngayon sa buong mundo. And God knows the future. Ito pa ang amazing. Alam ng Panginoon, okay, yun nangyayari sa utak mo. Yung iniisip mo, alam ng Panginoon yan. Kaya ewan ko ngayon kung anong iniisip nyo eh. Anong iniisip nyo ngayon? Siguro yung payong nyo nawawala na or something. O kaya, iniisip nyo ngayon, taxi, pauwi. No? O kaya, gutom ka na. Iniisip mo ngayon, dapat na sa bayan ako, natutulog ako. Netflix. Kapatid, alam ng Lord yung iniisip ng bawat isa. All of us here. And no wonder, listen to this, no wonder, sabi ng Lord, sige na nga, ako na lang masusunod. Kasi kapatid, nung nakita niya yung utak mo, walang laman. Nung nakita niya yung utak natin, sobrang marupok. Sabi ng Lord, sige na nga, ako na nga masusunod. No? Nung nakita ng Lord, kapatid, yung maiisip natin, nakita ng Lord yung mga decisions natin, nakita niya na yung future mo eh. Kaya sabi ng Lord, sige na nga, yung will ko nang masusunod. Ako na lang masusunod, hindi ikaw masusunod, ako masusunod. Nakita ng Lord yung kalagayan po natin. And that's why, kapatid, thy will be done. Yung will na Panginoon ang mangyayari. It even says in Isaiah 55 verse 8, if we're gonna read it, sabi po niya dito, for my thoughts are not your thoughts, nor are your ways my ways. Kapatid, yung isip ng Lord, kakaiba sa isip mo. Kaya kahit anong mangyari po sana sa buhay po natin, hayaan po natin ang Panginoon mag-control sa buhay po natin. Because He knows what He's doing. His plans are to prosper us and not to harm us. Amen po ba doon? Palakpakan nga natin si Lord for that. God is all-knowing. May plano ang Diyos sa iyo. May purpose ang Lord sa iyo. Not my will, but your will be done. This is actually also a prayer from Jesus nung siya po ay mariresurrect na, magkukrucify na po. When He was about to die on the cross, siya po ay nasa Garden of Gethsemane. Makikita po natin, Jesus was really pressured. Siya po ay sobrang lungkot. Siya po ay super, mabigat na po yung kanyang loob. And to the point na umiiyak na po siya ng dugo.
Ganun na po siya ka-pressured. Why? Because He's about to die for all our sins. Lahat po tayo. Yung hirap po na nafe-feel na po, well, in fact, Gethsemane means pressed oil. So napipress na po ang ating Panginoon. And sabi niya po sa prayer po niya, Lord, take this cup away from me. If it's possible, Lord, take this cup away from me. Ano pa ibig sabihin nun? Traditionally, pagka mga hari gusto mong patayin, yung cupbearer, sasabihan mo, lagyan ng poison yung inumin. Yung cup, okay, lagyan ng poison para mamatay yung hari. And Jesus knows this. This cup is His death. Dito na siya mamamatay. So sabi niya sa Father when He was praying, Lord, if it's possible, take this cup away from me. Pero alam niyo po may sinabi si Lord na napaka blessed talaga na word po niya. Sabi niya po doon, not my will, but yours be done. Sana alam niyo yung mga taga-COG Baguio, hindi marupok. Yun po ba doon? Hindi nag-base sa feelings. Hindi nag-oo agad. Patient sana ang mga taga-COG Baguio. At sana may prayer po tayo na, Lord, not my will, but your will be done. And that's why I want to title my message today, Take the Will. Okay, take the will. Hindi po yung, Jesus, take the will. Hindi po yan, ha? Take the will. Ibig sabihin, i-take po sana natin yung desire ng Panginoon. Take po sana natin yung will ng Panginoon sa buhay po natin. And sana may prayer tayong ganoon, thy will be done. And I know, okay? Relax lang po kayo. Relax lang kayo kasi alam ko may mga questions kayo, sinasabi nyo na siguro, paano ba malalaman yung will ng Lord? How would I know, right? The will of God sa buhay ko. Ito yung problema eh. Ito yung problema sa atin minsan. Magpipray lang tayo, thy will be done pagka major decisions sa buhay. Sino mga estudyante po dito? Mga estudyante ba dito? Nahiya sila si Mike. Okay, so anyway, ito pansinin nyo pagka-exam, doon lang kayo magpipray. Pagka-exam, di ba? Ako guilty ako dito. Pag-exam, syempre, Lord, sana yung will mo mangyari, di ba? O kaya pag nandun ka na, nagsusulat ka na, tapos di mo na masagutan, susulat mo, Jesus is the answer. Mali. Pero pansinin nyo to, no? Pagka gipit na, doon ka lang magpipray, Lord, I need your will. Let your will be that. Parang hinihingi natin yung will ng Lord pagka mahirap na, pagka gipit na, pagka mga major decisions. But I believe hindi po yun ang gusto ng Lord. Nahihingi lang tayo ng will niya, maalay lang tayo sa will niya pagka kailangan lang. I believe, listen to this, para malaman natin ang will ng Panginoon, the main way for us to align our will to God's will is, the secret is, obeying Him every day. Anong point? Kasi tayo mag-o-obey lang tayo once a month siguro. Pagka, gilid ka na, Lord, magpapakabuti na ako talaga. Promise. Pero ang gusto ng Lord, yung everyday obedience. Example, pagkagising mo sa umaga, di ba? Pagkagising mo, anong una mong gagawin? Siyempre, may message siya, good morning. Hindi, ang will ng Lord is this. Kunin mo yung Bible mo, read the word, or maybe pray. Ang will ng tao, di ba? Pagkagising, iisipin, maliligo ba ako o hindi? Ang will ng Lord, maligo ka. Kaya amuin mo yung katabi mo sa gate. Maligo ba yun? Pagkabangon, listen to this, pagkabangon, anong gagawin, right? Ang will ng tao, gusto niya lang mag-relax na, o siguro mag-procrastinate na, or magpalit sa trabaho. Pero ang will ng Lord to fulfill your calling, kung saan ka man, sa school mo, sa job mo, tapos ito na, pagka nagdadrive ka, no? Ang will mo, sumingit sa lahat, tapos pagalitan ng lahat, tapos sigawan lahat. Yun ang will mo eh. Pero kapatid, everyday obedience, obeying the will of God. Siningitan ako, okay na. God is good. All the time. All the time. God is good. Kapatid, yung will, ito ba, pag mga working dito, makita mo pa lang yung boss mo, sira na yung araw mo eh. Makita mo yung teacher mo na terror, sira na araw mo. Hindi, pero Lord, thy will be done. Ngingitian din teacher ko. Okay. Buhatin ko pa yung mga bag niya. Hatid ko siya sa faculty room. Yung boss ko, gagawa ko kape. Kapatid, it's the everyday obedience. It's the familiarity. And it takes practice. Bakit sabi practice? It takes practice to be familiar and be aligned with the will of God. Hindi ito one-time prayer lang. It takes every day and every moment obedience sa ating Panginoon. I believe, marami po kasi sa atin, maraming misconceptions sa
Sa prayer, maraming misconceptions kapatid sa will ng Panginoon, maraming misconceptions sa will, okay, na sinasabi ng Panginoon. Pero alam nyo, sabi mo sa 2 Corinthians 13:14, listen to this. The grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and ano po sabi niya? Communion. Ibig sabihin na communion is to eat, to have fellowship, to talk. I don't know about you, ilang beses po kayo kumakain sa isang araw? Sige nga. Yung kakilala ko, 5 eh. Breakfast, tapos may lunch, may merienda, may dinner, may midnight snack. Minsan alam nyo, mas marami pa tayong beses kumain kaysa sa times na nagpipray tayo. Kaya ang taba niya. Para sa akin yun. Kaya ang laki ng tiyan mo eh. Mas marami tayong beses kumain kaysa mag-pray. No? Pero sabi ng Lord, communion. Yun na nga, ang point po dito, listen to this, ang point po dito ng communion is every moment dapat nagkikipag-usap tayo sa Panginoon. And I know may misconceptions tayo na dapat ang prayer matagal. No? God of Abraham and Isaac. Hindi mong gutom na gutom ka na. Kain na tayo. Isaac, Jacob, and Joseph, and David, who slayed Goliath and the giant. Kakain ka na, ganun pa yung prayer. Pero kapatid, yun na nga, akala natin, ang prayer kailangan matagal. Pero alam niyo, inabasa po akong quote, pinag-usapan po namin ito ni Kuya Donnie recently. Sabi po niya dito, I don't pray for 20 minutes, but I don't last 20 minutes without praying. Hindi yan dapat. Ay, hindi naman, actually, pag ako mag-pray, mabilis lang eh. Like, Lord, salamat sa araw na ito. Amen. Lord, Holy Spirit, I need you. Amen. Hindi po ako tumatagal ng 20 minutes. Pero, hindi ako tatagal ng 20 minutes na hindi ako nag-pray. And that's how we become aligned to the will of the Lord. Gusto niyo ba yun? No? Sana yung hindi yung will po natin na susunod, sana will ng ating Panginoon. Hindi po si Willie Revillame din. 5,000. It's the will of God that should come to pass. That will be done. And so we should take the will ng Panginoon sa buhay po natin. And the question that we're going to answer this afternoon is this: how would you know? Pagka magde-decide ka, kapatid, pagka may choice kang pipiliin, pagka may decision kang gagawin sa buhay mo, sa career mo siguro, sa family mo, sa relationships mo, what are some confirmation for us to know if it's God's will para sa buhay natin? What I learned, number one, it has a process. Sabi process. Paano mo malalaman na gusto to ng Lord para sa'yo? It's gonna take time. It's gonna take time. Again, tayo, nasa generation kasi tayo na instant eh. Instant noodles, instant pagkain, instant cellphone, instant jowa. Gusto nyo eh. Lahat instant eh. Right? Lahat, tayo, one click, ito na, pakita natin yung mga, di ba, sa Shopee, sa Lazada. Tapos na-invento yung, next side, yung McDonald's, fast food, Jollibee, fast food. Kapatid, nasa instant generation na po tayo na one click, meron na po agad. And most of us here, alam niyo, gusto po natin yung overnight success. Eh. Yung parang tataya ka sa loto, tapos one time, big time, tapos. Pero actually, pag si Lord, kapatid, kung papansin niyo, over all the Bible, when God did something great, it took time. The man who was in the pool of Bethesda, 38 years bago siya na-heal. The woman who was bleeding, 12 years bago siya ma-heal. Kung titignan natin yung buhay ni Joseph, kapatid, si Joseph and si David, alam niyo si Joseph, nung nagkaroon siya ng dream, ng vision from the Lord, 17 years old nung na-receive niya to. And it came to pass, listen to this, 30 years old na siya. So after 13 years, yun yung inantay, kapatid. Ito pa nga si Jacob nga eh. Ewan ko kilala niya si Jacob. Ang gusto niya si Rachel eh. No? 7 years nagtrabaho siya. Ligaw siya. Kay Rachel, ligaw siya. Syempre yung tatay, sabi niya, ito si Leah na lang, pangit kasi ito eh. Si Leah muna. So, binigay si Leah. Tapos sabi ni Jacob, hindi, gusto ko si Rachel. So ano pong ginawa niya? Nagtrabaho ulit for 7 years. Imagine 14 years para sa isang babae. Kaya nga sabi ko yung mga lalaki, kung di nyo kaya mag-antay ng 14 years, di kayo seryoso. Kaya mga girls, yung mga single girls ba dito? Sige, kung yung nanliligaw sa inyo, hindi niya kaya mag-antay ng 14 years, red flag.
Huwag na yun. What's my point? It's gonna take time. Si David, he was anointed to become king. Teenager. Pero naging king siya 30 years old. Imagine that process. All over the Bible, si Abraham nag-antay 100 years bago magkaanak. Kaya Kuya Doms, yung pag-asa pa tayo, Kuya Doms. Mamaya, greet niyo si Kuya Doms. Kuya Doms, happy birthday. Birthday niya pala. Okay, anyway. Hingi kang cake sa kanya. Palibre kang agkape. Anyway, what's the point? It's gonna take time. Yun na nga kapatid, because of the generation that we're in today, easy access, easy everything, na-train na tayo sa overnight success. Na-train na tayo na makuha lahat ng gusto natin. Agad, immediate. May fina-follow po ko ngayon na isang entrepreneur. His name is, kilala niyo po siya, si Paring Hype. Kilala niya, si Paring Hype. Gusto ko siya kasi the way he talks, kaya niya makipag-usap ng kalye, gano'n. Pero kaya niya rin makipag-usap professionally. Pangalan pa lang niya Paring Hype kasi gusto niya makarelate sa lahat ng tao, pangmasa siya. Sabi niya, ayoko ng boss hype kasi masyadong king hype. Ayun yung mga gano'n. Bossing. Gusto niya pare. Gusto niya, parang magkatropa lang tayo. And, si Paring Hype, he's very successful now. Yung isang tropa niya, si Paring G, nandiyan. Nakabili ng Porsche. Grabe, no? Galing. So anyway, ngayon kapatid, na-experience nila yung fruit ng labor nila. Pero alam nyo, marami nagbabatikos kasi minsan nakikita na lang natin sila, oy, successful na agad. Nakita sa TikTok, oy, ang galing na. Overnight success yung mga yan. Pero alam nyo, nakita ko po yung pinagdaanan ni Paring Hype when I was listening to one of his podcasts. Listen, ang nangyari is, siya po pala ay marami rin pinagdaanan. Marami rin siyang bankruptcy. May business po siyang sinimulan. Mahilig siya sa kape. Inaaral niya yung pag-extract ng kape, yung tamang beans, yung tamang oras and everything. Nag-aral po siya talaga para dyan. Naging successful naman yung cafe niya. But then, pandemic came. Nalugi po siya, na-bankrupt po siya. And imagine, nagbenta po siya ng mga damit, mga sapatos, lahat-lahat hanggang sa napunta po siya ng relo. Ngayon, nagsimula siya sa Seiko watch. Okay. Ngayon, Rolex na binibenta niya. Lupit, no? Pero kapatid, yung success po niya, hindi po overnight. Hindi po overnight. It took time. And yun yung sinasabi ko sa atin, kapatid. Kung will ng Lord para sa'yo, it's gonna take time. Pakisabi sa katabi mo, mag-anday ka. Mag-anday ka. Darating din. No, be patient. Huwag mo masyadong mamadali. Ito pa natutunan ko, pagka magde-decide ka, lumapit ka. Ito na sa mga anak. Sino mga anak dito? Ngayon, nandito. Nakatira pa kayo sa magulang nyo? Lahat ng decision nyo, paalam muna kayo sa magulang nyo. Ayaw nyo to, no? Ayaw nyo yung preaching ko, no? Sige, uwi na tayo. Kapatid, ito natutunan ko. Go to your leaders. Go to your parents. Whenever you're gonna decide on something, lapit muna kayo sa magulang nyo. No? Ayun yan. Diba, Tita Gina? Ayun nyo, sabi. Ayun nyo, alay. Kapatid, yun na nga. Huwag po sana nating madaliin. Amen po ba na? Huwag po tayong magmadali. Kasi kapatid, hindi ka naman mawawalan eh. Ang Lord may hinanda para sa bawat isa sa atin. Amen po ba na? Palapakan natin si Lord. And it's gonna take time. There's gonna be a process. Marami ka pong pagdadaanan kung will talaga ng Lord yan. Ayaw niya ng one time, big time, bibigyan niya agad sa'yo. Kasi baka yumabang ka eh. Mayabang ka na nga eh. Anyway, pangalawa. Sabi na, ayaw niyo tong preaching ko, no? Ayaw niyo, no? Tatamaan kayo eh. Di ba, Ali? Lahat naman tayo dito sa COG Baguio, patient eh. Wala namang nagmamadali dito eh. Right? Number 2, what I learned is, in order for us to know God's will, there's gonna be peace. Ay, sabi sa katabi mo, peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. The peace of God will be with you regardless of the situation. Tayo kasi minsan, pagka will ng Lord, dapat maganda lahat. Hayahay lahat. Ito pa, pagka nagde-decide ka, dapat lahat nag-a-agree. Minsan, ganun yung iniisip natin, no? Dapat walang problema, dapat walang bagyo. Pagka hindi maayos lahat, hindi na will ng Lord. I believe, hindi po ganun ang sinasabi ng Lord about peace. Because I believe peace is not, the absence of yung mga problema. Hindi po yun eh. Ito po itsura ng peace. I want to show you a picture of peace
Kung makikita niyo yung picture, may kidlat po dyan sa likod. Ang lakas po ng waterfalls, ang lakas ng alon, ang lakas ng, di ba, parang sobrang tindi ng weather po nito. But this is a picture of peace. Kasi if we're gonna look at this picture closely, meron po doon sa gitna, may ibon. Pansin niyo, very, very peaceful. Alam niyo, wala pa akong nakitang ibon na na stressed. Wala pa akong nakitang ibon na namumuti na buhok. Wala akong nakitang ibon na depressed. Sabi ng ibon, ay, wala. Wala. Sana ibon tayo lahat, no? Mukha bang ibon yung katabi mo? Anyway. Sorry ha. For ninyo. Yung ibon, kapatid, na yan, kahit ano man nangyayari sa paligid niya, listen to this, may peace sa kanya. May storm, may kidlat, may bagyo. Pero kapatid, yung ibon, very peaceful. It is what I realized. Peace is not the absence of storms. It's the presence of God in the midst of the storm. Ayun po ba? Ang peace pala, kapatid, hindi yung walang problema. Oh, you're peaceful. Hindi, kapatid. Ang peace pala is alam mo na kasama mong Lord. Alam mo that God has got your back. That God is gonna be with you regardless of the situation. There's a story in the Bible. Pakilala ko po kayo kay Father Abraham. Kilala niyo po siya. Meron po siyang pamangkin. Ang pangalan po niya, next slide. Pangalan po niya si Lot. Makay Lot, L-O-T. And alam niyo po si Abraham, talagang yumaman na po siya. Dumami po. Yung ari-arian niya, it was a lot. Hindi niyo kasi joke So dumami, yung ari-arian niya, dumami. No? And then, ang nangyayari, yung mga tauhan niya, away sila. Sabi ni Abraham, Lot, ganito na lang, hiwalay na lang tayo. Kung titignan mo yung kanan mo, ganito na lang. Kung gusto mo yung kanan, sa'yo na yan. Tignan mo yung kaliwa, kung gusto mo yan, sa'yo na yan. Basta, magkahiwalay na tayo. And then, sabi po sa Bible in Genesis 13, verse 10, Lot lifted his eyes and saw all the plain of Jordan. Listen to this. It was well watered. Ganda. Parang may tubig, daming tanim, daming prutas, everywhere. Before the Lord destroyed Sodom and Gomorrah. Kung ako si Abraham, pinili ni Lot dito, daya mo naman. Wait lang ako nagpayaman sa'yo. Dapat ako dyan. Pero kapatid, si Abraham, kung ano man naging decision ni Lot, peaceful siya. Wala po tayong makikitang reklamo dyan. Wala po tayong makikitang away dyan. Abraham was very, very peaceful. Bakit? Dahil Kasi siguro sabi ni Abraham sa sarili niya, okay lang. San man ako mapunta, mahirap man, mayaman man, may problema man o wala, as long as kasama ko ang Lord, I'm good. Sana ganun po tayo, no? Sana parang tulad ni Abraham, mag-succeed man, mag-fail man, okay lang. Basta kasama ko ang ating Panginoon. At ganun po yung nangyari kay Abraham because he chose the place that was not well-watered. Hindi po maganda yung sitwasyon. But there was peace in him. At pinili niya po yan. At makikita natin yung pinili ni Lot, nasira din pala in the end. Again, reminder for everyone, not everything that looks good is good. Hindi porke gwapo, siya na. Ako gwapo lang, pero hindi ako, sorry na. Buti na lang, no? Kasi kapatid, makikita po natin na si Abraham nagkaroon ng peace. Si Abraham, kapatid, pinili niya po ito. Hindi man maganda dito, pero kasama ko ang Lord. Recently, we released and launched a new project. We called it Project Agape. And praise the Lord, mag-open na po tayo next week. Amen. And alam niyo po, when we were about to start this, there was a lot of negative thoughts. Sobrang dami. Daming doubts. Kasi syempre, iniisip natin, no? Baka maraming magreklamo. Sasabihin siguro ng iba, ginagamit lang yung para magkapera or profit. And there's a lot of doubts. Syempre, hindi lang po spiritually. And iniisip rin po namin yung mga sasabihin siguro ng iba or yung outcome. What if mag-fail? What if mabankrupt? Because there's a lot of risks involved. There's a lot of people involved. Baka marami po mag-away po dito. Right? And when we were starting this, I started praying to the Lord. Sabi ko, Lord, paano ba? Simulan ba natin to?
And did you know, God brought me back to why we started it in the first place. So bakit ba natin sinimulan? We did it for missions. Yun naman talaga yun eh. Para makapag-outreach po tayo, makapag-medical mission po tayo sa lahat ng barangay dito sa Baguio City. Yun po yung purpose nun. And when God brought me back to that purpose, alam niyo nangyari, nagkaroon ng peace. Kaya sabi ng team, okay, let's do this. Go na to. All in. Let's do this. And ito kapatid, yung super blessed kami. Kasi kapatid, if we succeed with God. If we fail with God. Ang importante, kasama natin ang Panginoon, and yun yung peace na pinag-uusapan po natin. And you wanna know if it's God's will, kasama mo bang Lord? Ito yung sinasabi namin minsan sa ibang youth, kung magde-decide ka, mapapaliw ka ba kay Lord or magiging close ka sa Kanya? Kasi kung mapapaliw ka lang din, wag na lang. Wag na lang. Because there's peace when we know that God is with us. Amen po ba doon? Palapakan ka natin si Lord. Come on. And lastly, church, paano natin malalaman kung will ng Lord? There's gonna be pressing. May pressure. May persecution. Bakit? Kasi yung kaaway, gusto niyang pigilan yung gagawin mo eh. Gusto pigilan ng kaaway yung gagawin ng Lord through you. He wants to use you for greater things. At kaya may pressing and persecution. Bakit? Pinipigilan niyang mangyari. Yung dapat mangyari. I was listening to a podcast, and yung name ng podcast is Girls Gone Bible. I'm following them. Ang pangalan nila si Ari and si Angela. Alam niyo po ba sila, hindi po sila talaga Kristiyano na eh. Hindi po sila deep sa word. Pero, the reason they moved to LA is para maging celebrity. Para maging actress. Yun yun. Little did they know na may-meet pala sila ni Lord sa LA. Makikilala nila si Lord, ma-encounter nila si Lord. And doon po mababagay po yung buhay po nila. And you know what, nung na-encounter nila ang ating Panginoon, they just started a podcast. Kikwento lang sila, they got a mic, very, very unprofessional pa. Nagkikwento lang sila ng buhay nila. Little did they know na yung video po na yan magiging viral, magiging influential, makakatouch pala ng maraming tao, makaka-relate pala sa kanila. And syempre, nag-grow yung podcast nila. Eto na, dami nagbatikos. Sabi nila, okay, mga babae kayo, hindi dapat kayo nagsishare. Dami ko comment. Ba't kayo nagsishare ng word? Hindi kayo aral. Wala kayong Bible school. Ba't ganyan kayong manamit? Dapat ang babae hindi blonde. Dapat straight buhok, black. Bawal magpagupit. There was a lot of persecution. And to the point na kapatid, ayaw na po nila ituloy yung podcast nila. But again, they were brought back to why they started it. Kapatid, marami na pong nabagong buhay because of their podcast. Marami na pong young girls that found their identity. Marami na po na free sa depression. Marami na pong na free sa anxiety because of their podcast. And they realized, ba't natin ito itigil? Marami tayong na-influence. Marami tayong nababago at ginagamit po tayo ng Panginoon. And I know some of us here may na-experience tayong pressing. May na-experience po tayong persecution. But listen to this, ituloy mo lang. Tuloy mo lang. Pakisabi sa katabi mo, tuloy mo lang. Huwag kang sumuko ka. Ay, hindi. Huwag kang sumuko. Yung pressing na yan, kapatid, pinipigilan lang ng kaaway yung gagawin mo. Yung gagawin ng Panginoon through you. Gusto ko po ipakita yung team po natin sa church. You know, last anniversary, nagpicture po yung team po natin. Ayan, no? Kung papansinin niyo po, sa picture na yan, walang puting buhok, no? Walang may puting buhok. Ang point, kapatid, mostly kapatid ng leadership po dito sa simbahan, mga kabataan. And I'm not, again, disregarding yung age, I'm not disregarding mga senior po natin. As much as possible, we want to involve everyone. Pero alam niyo po, when we're starting the church, ang nagli-lead na ng simbahan, mga youth, mga young adult, okay? One time, nag-meeting po kami sa Pampanga, and then may na-meet po kami mga ibang members po natin ng COG. Pinakilala ko yung team. Ito po yung team, oh. Sabi ko, mga leaders mo. Tapos sabi nung kaibigan namin, leaders ng youth? Sabi sa akin. Sabi ko sa loob ko, hindi po, leaders na to ng church. Hiya pa ako eh, kasi, leaders ng youth, sabi ko na. And I realized, yung leadership ng church, mainly, kabataan. And ito na, in-expect ko na maraming persecution. Kabataan. Walang experience yan. Bakit siya magpipreach ng word? Walang Bible school. Bakit magpipreach ng word?
Ito na, marami nga rin nag-bash siya, pananamit, ba't naka-t-shirt? Ito na nga, nag-polo na nga eh. Ito na nga! Pero marami pong persecution, sa pananamit, the way I talk as well. Sumisigaw daw. Maraming magsabing gano'n eh. Marami pong nagsasabi, di daw deep. Yung word, a lot of persecution. Pero alam niyo po, iniisip ko, paano kung hindi tinuloy? Hindi tinuloy. Nag-give up. Pero kapatid, despite of the pressing and the crushing and the persecution, we endured through all of that. And kapatid, kung hindi po yun naituloy, wala po tayo ngayon dito. Kaya palakpakan po natin yung leadership po natin. For them, for their heart, for saying yes, for enduring through all the trials, enduring all the persecution, and giving up their future para sa church. At yun na nga, alam nyo nung Friday, may tanong sila na pinag-uusapan po namin, saan ka daw kumukuha ng lakas? Di ba? Alam nyo, tinanong ako, sabi ko, saan ako kumukuha ng lakas pag tinitignan ko kayo? Amen. Corny, yung Pastor Moses, corny naman. Pero alam nyo, really, saan ba tayo kukuha ng lakas when we're struggling, when we're discouraged? Let's go back to our first love. Let's go back to our calling. Why are we doing this? Bakit ba tayo gumagawa nito? Kapatid, yung mga persecution na yan, pinipigilan lang ng kaaway. But again, listen to this. If you're gonna go through it, if you're gonna pursue it, if you're gonna endure it, if you're gonna persevere, something great is ahead. Something big is on the other side of your yes. Amen po ba naman? Sige po, palakpakan natin si Lord. And I'm gonna end with this. Gusto ko ipakilala sa isang pastor na sinusundan ko, fina-follow ko. His name is Pastor Michael Todd. Okay, he's a pastor of Transformation Church. Sorry, naglalag yung PC natin. Pero anyway, si Pastor Michael Todd, he's pastoring a big church, thousands of people going to his church. Lot of books written, best-selling books po, nabenta niyo na po, influential person. Pero alam niyo po, hindi po siya ganyan agad. Hindi po siya naging influential agad. When he started the ministry, nung siya po ay na-appoint as pastor of Transformation Church, bata rin po siya. Alam niyo po, nung nag-preach po siya, kalahati ng simbahan umalis. Ayaw ng kabataan. Ayaw ng black. Because it was a white church and their culture hindi po maganda yun sa kanila. And so, the half of the church left, a lot of persecution. Gusto nyo na po mag-give up. Financially, they were also struggling. Pero alam niyo po, si Pastor Michael Todd, nagkaroon siya ng vision, ng word kay Lord, na yung isang arena sa place po nila, it's called Spirit Bank Arena, magiging Transformation Church. Makukuha daw po nila. And alam niyo pong ginawa niya, pakita natin next slide, dinrawing niya. Dinrawing niya, yan yung Spirit Bank Arena, nilagyan niya ng logo ng church nila. And then sabi niya po doon sa first line, the Spirit Bank Event Center will be Transformation Church. Alam niyo po nung naisulat niya to, daming tumawa. Bakit? Sino ba yan? Michael Todd na yan. Walang experience yan. Paano mangyayari yan? There was a lot of pressing. No, there was a lot of chaos, destruction. Dami po naging against po sa kanya. Pero alam niyo po, there was peace in him. Alam niya, galing kay Lord to eh. Alam niya, hindi naman ako magpapatayo nito. Hindi naman pera magpapatayo nito. Si Lord magpapatayo. And after how many years, praise the Lord, na-purchase nga po talaga nila yung Spirit Bank Center na yun. Doon na sila nag-church. And ito pa, lahat po ng building surrounding that, nabili rin nila. Sige, pakapalan si Lord. Grabe. Alam niyo, grabe talaga. Wow. It was because he was obedient to the will of God. Yes, may pressing. Yes, may chaos. Yes, it took time. It took a lot of years bago po nangyari ito. But there was peace in him. Alam niya, galing to kay Lord. Alam niyo, kaya sa church po natin, may vision din tayo magkaroon ng church building. Actually, hindi nga lang church building eh. Sana city ang bigay ng Lord sa atin eh. Ano yung building? Gusto natin born again Baguio. Amen po na. And that's why, alam niyo, hindi rin tayo pressured eh. Maraming persecution. Hindi rin tayo nalulungkot, hindi pa nangyari. Kasi kapatid, let's just do our part. Because we know the will of God is gonna come to pass.
sa buhay po natin. And yung building po na yon, yung vision po na yan, God is gonna give it to us and it shall come to pass sa generation po natin. That's what I want to leave to everyone. Let's be surrendered to the will of God. Let's all stand. Pwede po ba tayong tumayo lahat? And as we're standing, can we close our eyes for a moment? And I know, kapatid, with all eyes closed, come on. Alam ko, kapatid, marami kang pressing na pinagdadaanan ngayon. Alam ko, maraming persecution na pinagdadaanan ngayon. Maraming atake siguro yung kaaway. In your family, in your relationships, maybe in your church, in your finances, there's a lot of pressing from the enemy. God's encouragement, hey, will ko pa rin mangyari. And what the enemy meant for evil, I'm gonna mean it for your good. It's always for your good. And that's our prayer today. Lord, no weapon formed by the enemy shall prosper. Because you are on our side. You will never leave us nor forsake us. And at this moment, God, we want to worship you. We want to surrender everything. While we're speaking to the Lord today, let's surrender our will to Him. Lord, I surrender my future to you. I surrender everything to you. I want to be aligned to your will, God. And we trust in you. Be in control. And you are sovereign. You're the King of Kings. You're the Lord of Lords. Hallelujah. In a moment, we're going to worship God. May this be our prayer. May this be our song today as we declare victory sa buhay po natin.